Manood, makinig at matuto sa asignaturang Filipino. Magandang araw aming mga kamag-aral. Kami ay ang ikatlong pangkat. Samahan niyo kaming pasukin ang asignaturang Pilipino. Kaya naman, ano pang hinihintay niyo? Ilabas na ang inyong kwaderno at ballpen dahil ikaw ay siguradong matututo sa aming tatalakayin. Tara, umpisahan na natin. Ang paksang aming tatalakayin ay ang kasaysayan ng wika sa panahon ng Rebolusyong Pilipino. May mga layunin ang paksang ito na dapat nating makamit sa pagwawakas ng ating pag-aaral. Mayroon tayong tatlong layunin. Una, nauunawaan ang mga konsepto, elementong kultural, kasaysayan at gamit ng wika sa lipunang Pilipino. Pangalawa, nasusuri ang kalikasan, gamit, mga kasangkapang pinagdaanan at pinagdadaanan ng wikang pambansa ng Pilipinas. Pangatlo, natitiyak ang mga samhibat, bunga ng mga pangyayaring may kaugnayan sa pag-unlad ng wikang pambansa. 300 taon ang paninakop ng mga Kastila. Namulat sila sa kapihang dinanas. Matapos ang 300 na pananakop ng Kastila, ang mga Pilipino ay namulat din ng mula sa pagdurusa at mga kalapastangan ng dinanas. Sa panahong ito, maraming Pilipino ang naging matindi ang damdaming nasyonalismo. Ang damdaming binubugkos sa isang tao sa iba pang mga taong may pagkakapareho sa kanyang wika, kultura o kailangan at mga kaugalian o tradisyon. At nagkaroon ang mga propagandista ng kilusan noong 1872 na siyang naging simula ng kamalayan upang mangimagsik ang propagandista. Ang propagandista ay uri ng komunikasyon at ang layunin makipag-impluwensyahan. Ang asal at ang mga nasa likod ng propagandista ay na si Marcelo H. del Pilar at Dr. Jose Rizal at Marciano Lopez Haina. Ang mga propagandista ay nakipaglaban sa mga Kastila. Sa panahong revolusyon, sumisibol sa mga maghihimagsik ang kaisipan, isang bansa, isang diwa, laban sa mga Espanyol. Pininila ang Tagalog sa pagsusulat ng mga sanaysay, tula, kwento, liham at talumpati. Kasidhing damdamin laban sa mga Espanyol, ang pangunahing paksa ang kanilang sinulat. Nang madiskubre ng mga Espanyol ang Katipunan noong Agosto 19, 1876, napakaraming inaresto at kinulong ng mga pinaghihinalaan na kasapi ng Katipunan. Sinimulan ng mga Katipunan sa pamuno ni Andres Bonifacio ang himagsikan sa pamamagitan ng pagpunit ng kanilang mga sedula at nagsama-sama silang nagtungo sa Pugadlawin sa bukuran ng tahanan ni Juan Ramos, anak ni Melchora Aquino. Dito ay sabay-sabay nilang pinunit ang kanilang mga sedula. Sabay sigaw ng mabuhay ang Pilipinas. Ito ang tinagurian sa kasaysayan na sigaw ng Pugadlawin at hudyat ng simula ng magsikan. Ang kanilang pagpunit ng sedula ay sumasagisag sa pagpapalaya ng mga Pilipino sa kapangyarihan ng Espanya. Ang pagpunit na ito ang nakilala sa kasaysayan sa tawag sigaw Pugadlawin. Ito ang pagsisimula ng Pilipinas laban sa mga Espanyol. Dito ipinakita ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol na handa silang magbuwis ng buhay para sa kapayapaan at kalayaan ng Pilipinas. Ito rin ang nagbigay daan sa pagkilala ng Pilipinas bilang kauna-unahang republika sa Asya. Katipunan. Una, ang layunin nito ang ganap na kasarian. Pangalawa, wikang Tagalog ang ginagamit sa kanilang mga kautusan at pahayagan. Pangatlo, ito ang nagsasabing unang hakbang tungo sa pagtataguyod ng wikang Tagalog. Ano nga ba ang katipunan? Ang layunin ng katipunan ay ang magkaisa ang mga Pilipino upang palayain ang bansa mula sa pananakop ng Espanya sa pamamagitan ng isang armadong revolusyon. Mga propagandistang nakipaglaban sa mga Kastila. Ang mga propagandista
propagandista na nakipaglaban sa mga Kastila ay mga Pilipinong intelekwal at mga aktivista noong panahon ng kolonyalismo ng Espanya sa Pilipinas. Ang pangunahing layunin ng mga propagandista ay magbibigay liwanag at magtangkang baguhin ang kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila sa pamamagitan ng ideya at reforma. Ibis na sa armadong pakikibaka. Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay mas kilala bilang tagapagtatag ng Katipunan at isang lider ng revolusyonaryong kilusan laban sa mga Kastila, kaysa bilang isang propagandista, habang ang mga propagandistang tulad ni Jose Rizal, Marcelo del Pilar at Graciano Lopez Haina ay nakipaglaban gamit ang mga sulatin at mga ideya para sa mga reforma. Si Bonifacio ay mas nakatuon sa armadong pakikibaka para sa kalayaan ng Pilipinas. Jose Rizal. Si Jose Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas na hindi lamang isang doktor, kundi isang manunulat at intelektual. Ang kanyang mga akdang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay nagpapakita ng mga maling gawain ng mga Kastila at hinihikayat ang mga Pilipino na magkaisa para sa reforma. Noli Me Tangere. Ang Noli Me Tangere ay isang makasaysayang bela na isinulat ni Dr. Jose Rizal noong 1887. Ito ang isinulat upang ipakita ang mga kalagayan ng lipunan sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Ang pamagat ng nobela ay nangangahulugang "Huwag mo akong salingin", na kinuha mula sa Ebanghelyo ni Juan 1:20 verse 17 sa Biblia. Ang La Solidaridad, ito ay isang opisyal na pahayagan noong panahon ng himagsikan, noong Pebrero 11, taong 1889. Pinangunahan ito ni Jose Rizal, Graciano Lopez Haina at Marcelo H. del Pilar. Ito ay isang periodiko ng mga artikulong tumatalakay sa reforma ng Pilipinas, at ang wikang Espanyol ang kanilang gamit sa kanilang pagsulat upang maunawaan ito ng mga Kastila. Ang aklat na El Filibusterismo na inalay ni Dr. Jose Rizal sa tatlong paring martir na lalong kilala sa bansag na Gumburza, o sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Si Graciano Lopez, isang Pilipinong mamamahayag, tagapagsalita, revolusyonaryo at editor sa kanilang pahayagan na La Solidaridad. Ito naman si Fray Botod. Si Fray Botod ay katahang satiriko ni Graciano Lopez Haina noong 1874 tungkol sa isang paring Espanyol na ginagamit ang relihiyon upang apihin at abusuhin ang iba, at upang busugin ng sarili sa pagkain, salapi at babae. Ang pangalan ng fraile ay hango sa salitang Hiligaynon na botod, na nangangahulugang bundat o malaki ang tiyan dahil sa sobrang pagkain. Isa rin sa mga propagandista si Antonio Luna. Si Antonio Luna ay isang Pilipinong parmasiyotiko at lumaban sa panahon ng Rebolusyon sa pamamagitan ng sulat. Merong impresyon na iniambag sa La Solidaridad. Sa kanyang edisyon sa La Solidaridad, na sinulat niya ang kwento na may pamagat na mga impresyon na nakitungo sa mga Kastilang kauragalian sa ilalim ng pangalang Taga-Ilog. Marcelo H. del Pilar. Siya ang mahusay na kilala bilang isang Plaridel. Siya rin ang isang Pilipinong manunulat, abogado at mamamahayag. Si del Pilar, kasama si Jose Rizal at Graciano Lopez Haina, ay kilala bilang isa sa mga lider ng kilusang propaganda sa Espanya. Kilusang propaganda.
Ang kilusang propaganda ay isang kilusan sa Barcelona at Espanya noong 1889 hanggang 1892. Sinimulan ito dahil sa pagbitay sa tatlong paridna na sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Layunin ng kilusan ang kilalanin ng mga Kastila ang Pilipinas bilang bahagi at lalawigan ng bansang Espanya. Pantay na pagtingin sa bawat Pilipino at Kastila sa harapan ng batas. Dito din nagsimula ang La Solidaridad bilang gamit upang makapropaganda sa mga Espanya. Si Emilio Aguinaldo. Itinatag ang unang republika kung saan isinaad sa konstitusyonal na ang paggamit ng wikang Tagalog ito gagamitin. Ang pagmamayani ng mga ilustrado sa Asambleyang Konstitusyonal ang naging pangunahing dahilan nito. Konstitusyon ng Biak na Bato noong 1899. Ginawang opisyal na wika ang Tagalog, ngunit walang isinasaad na ito ang maging wikang pambansa ng republika. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana'y naging kapaki-pakinabang ang presentasyong ito.